Papalabasin ng administrasyon na ako ay isang terorista sa loob at labas ng Pilipinas. Para mailibing ako kasama ang katotohanan kahit saan man ako pumunta. Sinabi na agad sa akin ni Speaker Romualdez na kailangan ko makapag-deliver ng 2 billion pesos kada buwan para sa pagdi-deliver ng male-maletang pera patungo sa bahay ni Speaker. Ang sinabi mismo ni Speaker Martin sa akin na hati sila ni Pangulong Marcos sa perang yon para gamitin bilang bagsakan at imbakan ng pera mula sa mga SOP, collection at deliveries na para sa Pangulo. Huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget. Ang gusto niya ng 50 billion pesos na insertion. Ngunit ang sagot ng Pangulo, humingi ka ng bago or dagdag na insertions. Papalabasin ng administrasyon na ako ay isang terorista sa loob at labas ng Pilipinas. Para mailibing ako kasama ang katotohanan kahit saan man ako pumunta. Sinabi na agad sa akin ni Speaker Romualdez na kailangan ko makapag-deliver ng 2 billion pesos kada buwan para sa pagdi-deliver ng male-maletang pera patungo sa bahay ni Speaker. Ang sinabi mismo ni Speaker Martin sa akin na hati sila ni Pangulong Marcos sa perang yon para gamitin bilang bagsakan at imbakan ng pera mula sa mga SOP, collection at deliveries na para sa Pangulo. Huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget. Ang gusto niya ng 50 billion pesos na insertion. Ngunit ang sagot ng Pangulo, humingi ka ng bago or dagdag na insertions. Ito na mga kaibigan, naglabas na naman ng panibagong resibo o video itong si Saldico kung saan pinapaliwanag niya kung paano siya huhulihin o ililigpit ng administrasyong Marcos kasama na si Martin Romualdez. No, pakinggan natin kasi parang nakaka-alarma itong parang nakaka-alarma itong revelasyon niya ngayon. Para mailibing ako kasama ang katotohanan kahit saan man ako pumunta. Sinabi na agad sa akin ni Speaker Romualdez na kailangan ko makapag-deliver ng 2 billion pesos kada buwan para sa pagdi-deliver ng male-maletang pera patungo sa bahay ni Speaker. Ang sinabi mismo ni Speaker Martin sa akin na hati sila ni Pangulong Marcos sa perang yon para gamitin bilang bagsakan at imbakan ng pera mula sa mga SOP, collection at deliveries na para sa Pangulo. Huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget. Ang gusto niya ng 50 billion pesos na insertion. Ngunit ang sagot ng Pangulo, humingi ka ng bago or dagdag na insertions. Magandang araw po sa inyong lahat. Bago ko ipagpatuloy ang aking paliwanag, nais ko munang magpasalamat sa inyo. Maraming salamat sa inyong bukas na isipan, sa inyong pasensya, at sa pagtanggap ninyo sa mga impormasyong aking ibinabahagi. Alam kong hindi madali ang mga paksang ito. Mabibigat at mahirap tanggapin. Hindi po ako makauwi dahil malaki ang banta sa buhay ko. Ngayon naman, ay meron kaming natanggap na balita. Papalabasin ng administrasyon na ako ay isang terorista sa loob at labas ng Pilipinas. Para mailibing ako kasama ang katotohanan kahit saan man ako pumunta. Pero mahalagang malaman ng taong bayan ang katotohanan. Muli, taos-puso akong nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Una po sa lahat, sinasabi ng ICI at ni Henry Alcantara na 21 billion pesos daw ang napunta sa akin. Hindi po totoo yun. Wala akong natanggap na ganyang halaga. Ang totoo,
mula 2022 hanggang 2025 ang kabuuang pera na Yun na nga mga kaibigan, parang hindi na nakakagulat no na ganito ang galawan ng Administrasyong Marcos ngayon. Kasi parang may sinusundan silang script no, dati ba doon kay Arnolfo Teves. No, pagkalaban ng administrasyon, ang bilis-bilis nilang gumawa ng hakbang at paraan para siguro mapatahimik, maligpit o mahuli. No, tulad na lang ni Harry Roque ngayon. No, ang bilis-bilis kasi nga ito si Harry Roque ay hardcore critic of this administration. No? Tapos si Saldico, nung hindi naman siya kumakata, hindi siya bumabaliktad. Hindi naman siya pinapailan ng case. Tapos pag tinatanong si Marcos, pag tinatanong si Auntie Claire, pag tinatanong yung ICI, pag tinatanong si Boying Rimulya, ay hindi daw nila mapapauwi, hindi daw nila pwedeng i-cancel yung passport ni Saldico. Kasi nga, walang kaso. Pwede nga silang mag-file ng kaso agad-agad nun Pero hindi nila ginawa. Kasi nga, no, alam nila na may malaking alam o malaking ebidensya itong si Saldico laban sa administrasyon. So, anong nangyayari ngayon? No, itong sinabi ni Saldico na 56 billion, ang laking pera nun, Laking pera nun. 56 billion yung 35 billion pesos pwede kang gumastos ng 1 milyon sa loob ng 90 years araw-araw, tapos 56 billion pa no, napakalaking pera niyan wala, $1 billion yan katumbas yan halos di ba, napakalaki niyan no. If Saldico, kung sinasabi nila na si Saldico ay siya talagang sinasabi nilang suspect, maraming ebidensya to kasi hindi naman to bobo si Saldico. No, kasi pag ako ang nasa part ni Saldico, inuutusan akong mangurato. Mag-iipon ako ng resibo, Yun ang gagawin ko. Kasi kailangan kong ng plan B if ever magka-burilyaso ang lahat. No, so sa susunod na araw, pakinggan natin o antayin natin, observe natin kung anong mangyayari no sa revelasyong ito ni Saldico.